Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 26, 2026, Biyernes ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 25, verses 1 to 12. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ng mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasyam na araw ng ika-4 na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang tagutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekias, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeyo. Tinugis sila ng mga ito at tinabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekias at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekias ang mga anak nito. Tinukot ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ika-7 araw ng ika-5 buwan ng ika-11 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nebuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang tinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nebuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at para sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa ng mga kasaysayan at kwento mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Hindi ko para bang sa mga nangyayari noon at magpasa hanggang ngayon, no? Naririnig natin o nababasa natin kung paanong sinasalakay, sinasakop ang Israel, no? Ngayon ay narinig natin ang Jerusalem na talaga namang kahit noon pa, no, nangyayari na. At ngayon may mga gera, nasa modernong panahon na tayo, pero ganun pa rin, no? Meron tayong biglang naririnig na pagsabog o pambobomba. Pero ito nga po, no, lahat naman ng ito ay nangyayari noon at pinapahintulot ng Panginoon dahil sa mga kapalpakan o kahinaan, lalo tigit, no, ang pagsuway ng mga hari na pinipili ng Diyos at ang inihiling lang sila ay maging tapat sa ating Panginoon. Pero yun nga po, no, sa kasawiang palad ay hindi ito nangyayari, kaya pinapahintulot na sila ay masakop o lusubin ng ibang mga bansa. Kaya nawa, no, patuloy natin, no, na sikapin din, bagaman hindi tayo nakatira dito sa mga bansang nababasa natin sa Bible, pero sikapin natin, no, na maging tapat tayo sa ating Panginoon. Ang mga leader ng mga lipunan o ng bawat bansa, dahil nakasalalay sa kanila ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.